8 o'clock in the morning. Nandito tayo sa Sobel Roasi Street, Makati. At tayo ay maglalakbay papunta ng PhilInvest Muntinlupa. Gamit natin ang ating motorcycle, City Badja 100 Kawasaki. At ito ay almost 15 years na. Inalagaan lang natin ng change oil, at kapag may mga konting nararamdaman ay ating pinapacheck, at yung mga kaya nating gawin ay tayo na yung gumagawa. So gear up lang tayo. Ayusin ko lang itong ating mga gamit. Ayan, itong helmet. So samahan niyo muli ang inyong lingkod, Pinoy TV, sa isa na namang lakbay, travel video. At maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating channel. Sa mga nag-subscribe at mga magsa-subscribe, maraming salamat. Sa mga nag-like, maraming salamat. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa ating lahat. So mula dito sa Sobel Roasi Street, Makati, tayo ay dediretso hanggang sa ng Osmeña Highway, at kanan tayo ng Osmeña Highway. Isang Bible verse sa Proverbs chapter 16 verse 9. Sabi ng Bible, we can make our plans, our steps. Pinapaalaala sa mga kagaya nating mga travelers na bagamat tayo ang gumagawa ng mga plano natin sa ating mga buhay, ultimately, ang Diyos pa rin ang nagda-direct ng ating mga lakad. So isang talata mula sa banal na kasulatan na nagbibigay sa atin ng comfort para po sa ating safe travel. Proverbs chapter 16 verse 9. At ito medyo start pa lang tayo, pero yung sasakyan na yun medyo iba na yung galawan. Pero unawain lang lagi natin, kapag ganyang may mga sitwasyon, huwag nating papainitin ang ating mga ulo. Lagi tayong magbabaon ng maraming pasensya. At sa mga experience ng mga travel lakbay ay iba-iba yung ating mga mararanasan. Pwedeng maging blessing tayo, at minsan pwedeng may galaw tayo na hindi magugustuhan ng ating mga nakakasabay. Kapag ganitong talagang halos hindi makagalaw, kahit bisikleta, kahit motor, dito tayo talaga nahihirapan sa ganitong situation. Pero kapag may pagkakataon na since motor yung ating gamit, pwede tayong makasingit. Ingat lang palagi sa kung sisingit man tayo. So dito sa bandang unahan may traffic light, at kakanan tayo dito. Ito yung Osmeña Highway. So halos boundary ito ng Manila at ng Makati City. Dire-diretso lang tayo dito sa Osmeña Highway. Since na 8 pa lang ng umaga, yung West Service Road doon sa Marsales ay close pa yon, kasi from 6 a.m. to 10 a.m. ay kinoclose yun. So ginagawa nilang one way everyday. Naka-schedule talaga yun. One way yun from Pikutan lang yung doon. So one way mula doon sa Pikutan papunta na sa may Sales Beach. Pero kapag 10 na ng umaga, pagiging na yun. So pwede lang lumakas.
explosion, kaya iikot tayo doon sa service road kabilang sa diretso lang tayo dito sa Osmeña Highway. Akyat tayo ng tulay. Ang ibaba ng tulay ay Hilpuyat or Buendia. Tapos tatawid lang tayo ng traffic ng Arnaiz Road or Pasay Road. At pag nakatawid tayo ng traffic light, aakyat ulit tayo ng tulay. Ang ilalim naman ay EDSA. Okay, medyo maganda yung takbo ng mga sasakyan. Medyo konti pa lang ng mga sasakyan ngayon. So, tawid tayo dito sa Pasay Road, Arnaiz Road. At sa bandang unahan nito ay aakyat tayo ng flyover ng tulay. At sabi mo kanina, yung ilalim naman ay EDSA. So, tuloy-tuloy lang tayo dito. So, Barangay Bangkal, yung nasa ating kanan, dito sa Makati City. At dito sa ating kaliwa, Barangay Pio del Pilar. So, kapag nakaakyat tayo ng tulay at baba na, so malapit na tayo sa Nichols at sakop na yun ng Pasay. So dito sa Magallanes, sakop pa to ng Makati. Pero pagdating doon sa bandang Nichols, ang sumasakop na doon ay Pasay City. Ingat lang lagi tayo sa ating pagmumotor. Huwag basta-basta sisingit. Kagaya nito, medyo mabagal tong truck sa unahan natin. Huwag tayong basta sisingit. Tingnan natin kung clear na yung likod natin sa kanan at saka tayo mag-overtake ng huwag biglaan, dahan-dahan. Pero kung clear naman talaga, yun yung pinakamagandang time na mag-overtake tayo. So dito walang motorcycle lane na minsan makikita natin may mga motor halos lahat dito sa lane. Pero pagdating doon sa paakyat na ng Sales Bridge, bandang Nichols na, yung mga motor ay kailangan lahat nandun sa gawing kanan kasi kapag diniretso natin to, ang diretsyo nito ay expressway na ng SLEX. Pero minsan may mga motor na hindi nila siguro masyadong pansin. Yung iba nakakadiretso. At kapag ganon, syempre violation, pinipikita ng enforcer. So ayan, pansin natin na left, right, tapos dito sa lane natin, may mga dumadaan na mga motor. Pero pagdating nga dun sa unahan na, lahat yan ay kailangan nasa gawing kanan. Pwedeng sa unang kanan at dun sa pangalawang kanan. So doon tayo sa pangalawang kanan dadaan kasi nga ay one way pa ang West Service Road. Pero kung bukas sana yun, pwede tayo dumaan na doon. Kasi ang magiging way natin, West Service Road, tapos East Service Road. So ayan, dito tayo. Yan yung unang kanan yan. Villamor Air Base, yung side doon. Siyempre papunta din yun ng NAIA Terminal. So dito tayo kakanan, akyat tayo dito. Ayan, medyo pila na rin dito ang mga sasakyan. Sa ganitong
singit natin, lagi nating bigyan ng allowance ang ating motor. Kapag nakita natin na hindi kakayanin, wag nating pipilitin. So medyo nagsisikip dito kasi dun sa bandang taas nito ay nagtatagpo yung mga galing ng NAIA terminal at yung mga galing dito. So nagbo-volume na yung sasakyan. Medyo mabilis lang naman ang ating travel ngayon kasi from Makati to Muntinlupa lang tayo. So ganito, minsan kapag ayaw magbigay nung nakakasabay natin, huwag nating pipilitin. Minsan meron talagang ayaw magbigay, pero minsan may mga mababait din naman na nag-giveaway sila. Pero kapag ganitong traffic talaga, ayan, ingat-ingat kasi konting pagkakamali maaaring makasagi. Hindi lang tayo kundi lahat halos ng mga dumadaan dito. So kapag nakaikot tayo dito sa taas, yung padiretso nito kilala sa tawag na Gate 3. So may mga terminal dyan ng jeep, yung mga biyaheng Makati, Mantrade. Tapos dito sa tapat natin na iikutan natin ay may mga biyahe dyan na papuntang Pasay, mga galing ng FTI, Taguig. So dito tayo sa bandang kaliwa kasi yung 4 wheels na nasa una natin talagang kinukuha niya yung lane doon sa right, sinasagad niya yung kanyang sasakyan. Siguro ayaw niyang may motor na makasingit sa kanya doon. So dito na tayo sa gawing kaliwa niya. So ito ay Pasay pa, pero pagtawid natin dito sa tulay na to, ang nakakasakop na ay Taguig. So yung East Service Road na babaybayin natin, Taguig ang nakakasakop. At nandyan yung Afobay Subdivision. Dadaanan natin ang Western Bikutan. So may traffic light pero dito tayo sa kanan na yan. At kapag nakababa tayo dito, gagawin naman tayo ng kaliwa. So malimit may enforcer naman na nag-guide dito sa mga motorista. Kung kakanan kayo dyan, ang labas niyan ay Osmeña Highway. So papuntang Manila, papuntang Makati, papuntang Pasay, papuntang Cubao. So yun yung daanan doon sa right side na yon. Ito ang East Service Road at ito ay sakop na ng Taguig City. Dito sa street na ating binabaybay ay nandito din ang TESDA, yung Technical Education. So nandito yan sa gawing kaliwa natin, yan yung building na yan sa left side natin. So maraming mga nag-study din dyan.
Yan yung Tesla. Yan yung may nakahintong sasakyan. Naghihintay ng green light doon sa traffic light. Tapos dito naman, sa sunod na kanto na yan yung Apaway subdivision. So, diretso lang tayo dito at tatawid ulit tayo ng traffic light. At may traffic light na yung dadaanan natin traffic light ay yung left side naman niya ay C5 naman yon. So, papunta ng Quezon City, papunta ng Lipis, Marikina, Commonwealth. So, yun yung way ng C5 dito sa may traffic light. Pero diretso lang tayo kasi papunta tayo ng Muntinlupa. Maraming salamat sa patuloy na sumusubaybay sa ating channel, sa mga nanonood ng ating mga video, at sa mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment. Ayan, maraming salamat. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa ating lahat. So, hintay tayo ng green light. Medyo maluwag naman. Abante tayo ng konti. Pero dito, hindi na tayo abante kasi alanganin na. So, kapag ganitong traffic light, dito natetest yung ating patience. Okay, red, from red, nag-green na. So, go na tayo. Itong susunod na traffic light, yung pakaliwa, yan yung padiretso ng C5. At dito sa bandang unahan natin, meron ditong school, ang Technological University of the Philippines. So, nandito yan sa left side natin. So, Taguig na to, itong ating binabagtas na daan ngayon. Mula doon kanina, pagtawid natin ng Sales Bridge ay sakop na yun ng Taguig. So, nandyan sa left side natin yung Technological University of the Philippines ng Taguig. Ayan, medyo maayos naman, medyo maluwag pa. So, magna 9 o'clock na at ramdam na natin yung init ng panahon. Kailangan kapag ganitong mainit, magsuot tayo ng jacket. Kung may guantes tayo, okay yon. Pero kung wala, magaya natin, wala tayong suot na guantes ngayon, okay lang din. Pero kapag talagang sobrang init, hanggat maaari ay magsuot tayo ng mga guantes. Yung bandang kaliwa dito sa itong may left turn na yan, papunta yan ng FTI. So, diretso lang tayo dito. Yung kalsada dito ngayon, update natin yan na ginagawa siya. Inuka-uka. Ganito yung ilalagyan ng mga asfalto. Siguro papalitan nila ng asfalto. So, kung madadaan kayo dito, sa e-service road na to, halos sa may FTI, ayan, ginagawa, maalikabok. Tapos kapag ganito pa yung nasundan natin sa sakyan ng lakas ng usok, dumidoble, usok at alikabok. Pero normal lang yan sa mga karanasan na pwedeng maranasan sa ating mga lakbay travel. Ayan, medyo mabilis pa yung takbo ng mga sasakyan dito.
makikita na natin yung malalaking billboard, tarpaulin. So talagang nalalapit na ang ating midterm election. Vote wisely. Ipag-pray natin ang ating mga mapipiling mga kandidato. So dito sa left side ay nandito yung United Parañaque Subdivision 2. So yung United Parañaque Subdivision, marami yan. Okay, San Martin de Porres ang location natin ngayon. So may mga part na sakop ng Taguig at may part na parang sakop ng Parañaque. Yung kabilang side kasi nito Parañaque. Yung halos tapat nito San Valley. Siyempre yung SM Bicutan sakop yun ng Parañaque. Pero dito sa kabilang side ng Bicutan, sakop naman siya ng Bicutan, or Bicutan sakop ng Taguig. So yung Bicutan ay nahahati sa Taguig at sa Parañaque. So yung itong East Service Road, may mga part na Parañaque at Taguig. Pero dun sa West Service Road, yung stretch na yon ay halos sakop siya ng Parañaque. Dito naman sa left side natin, nandito ang DOST, NCR, Department of Science and Technology. Okay, so hindi natin didiretsuhin ang East Service Road kasi doon dapat ay sa kabilang side. Kaya dito sa unahan ay kakanan tayo, tapos tatawid tayo ng tulay. At pagtawid natin ng tulay, gagawin tayo ng kaliwa. So ang babaybayin naman natin ay ang West Service Road. At dire-diretso na yon kapag nakatawid tayo ng sukat, nakababa ng sukat. So papunta na yon ng Pininvest Muntinlupa. So tawid tayo dito, ayan, tapos gagawin tayo sa kaliwa. Yung padiretso niyan papunta ng Don Bosco. Yung kanan naman yan pabalik ng Makati. So dito tsempuhan lang din, ayan. May nag-guide din naman na enforcer, pero ang dami niyang gina-guide dito. So ito yung West Service Road. Diretso lang tayo dito. Itong nasa right side natin, ito ang Azure Residences. So dito yung merong resort, may swimming pool, malaki yung area na yan. Isa tinatawag na staycation Azure. So may mga iba-ibang building o tower dyan. May Rio East Tower, may Positano Tower, at merong Azure Paris Beach. So marami yung mga pumapasyal dyan, nag-staycation. So malaki ang Azure.
mag-overtake lang tayo kapag medyo hindi mabilis yung nasa unahan natin. Pero ingat lang din lagi tayo kapag mag-overtake tayo. Dapat tansyado natin na hindi tayo mabibitin. So yung location naman natin ay halos sakop na to ng Marcelo Green Village. So malaking village yan, yung Marcelo Green. Yung nasa left side natin, yung taas, yan yung Skyway, at yung baba, yan yung South Luzon Expressway. Muli balikan natin ang ating Bible verse ngayon. We can make our plans, but the Lord determines our steps. Proverbs chapter 16 verse 9. So ito ay nagpapaalaala sa ating mga nagta-travel na bagamat tayo ang gumagawa ng ating mga plano, ultimately ang Diyos pa rin ang nagda-direct ng ating mga lakad. So ang scripture na to ay nagpapaalaala para sa mga safe travel, na offer ng comfort ang Panginoong Diyos sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. Ayan, sa bandang unahan nito ay sukat naman. Tapos tawid lang din tayo at pagbaba natin, babaybayin pa rin natin syempre itong West Service Road. Medyo malapit na yung ating ginagawang travel. So 27 minutes na yung ating nagamit na panahon. Meron tayong mga video patungkol din dito sa ating ginagamit na motorcycle service, itong ating City Badja 100 Kawasaki. So kung ganito ang inyong gamit na motor, may mga video tayo na na-upload, pinakita natin yung paglilinis ng tangke kasi minsan dumudumi din talaga ang tangke ng gasolina, at kapag ganon, so nagiging caution na magkakaroon ng domino effect. Kapag dumaan sa karburador na madumi yung gas, nagkakaroon yun ng epekto, posibleng maging cause ng pagbara. Kaya maganda nililinis din ang tangke ng ating motorsiklo. So meron din tayong ginawa tungkol sa pag-change oil. So yung pag-change oil, napakadali lang. Tatanggalin lang yung plug drain o yung tornilyo doon sa ilalim para mag-flow ang langis. At kapag naubos na yung langis doon sa loob, ibabalik lang yung plug, yung tornilyo. Tapos papalitan lang, isasalin lang ng bagong langis. Napakadali lang. Tapos meron din tayong ginawa yung ating steel rim, kasi kapag steel talaga, ang malimit nangyayari ay kinakalawang. So nakapagpalit na tayo sa loob ng 15 years ay yung una at saka yung huli na rim, napalitan na natin pareho. So isang beses pa lang naman, kaya nitong nakita ko na medyo may kalakalawang na, so nag-decide ako na linisin, tanggalin yung mga kalawang at pinturahan na lang. Kasi kapag hindi nagawa yon, kagaya nung nakaraan, kinakain talaga ng kalawang. At kapag lumaki na yung sira, syempre hindi na siya
magandang gamitin. So habang hindi pa malaki yung sira, pwedeng gawan pala ng paraan. So napinturahan natin at kung ganito ang inyong gamit na motor o meron kayong motor na steel rim, pwede nyong pagandahin, pinturahan, maalagaan. Ayan, i-search nyo lang sa ating channel, Pinoy TV, tapos hanapin nyo yung playlist ng DIY o yung tutorial. So meron tayong playlist ng tutorial. At since na ngayon ay summer na, napakainit ng panahon, meron din tayong video na nagawa tungkol sa paglilinis ng air cooler. So kung hindi aircon ang ating gamit, air cooler yung nilalagyan ng tubig, nagbigay din tayo ng mga tips ng tutorial tungkol sa paglilinis ng air cooler. So yung kalimitan yung filter ang dumudumi. Kapag nalinis yung filter, syempre lilinisin din natin yung loob. Makikita nyo sa video na yon kung paano tanggalin yung cover, yung filter, at paano linisin ang kabuuan, at paano ibalik. So kung meron kayong mga air cooler, medyo matrabaho pero tiyaga lang din. Pagbigyan natin yung ganyang mga nakakasalubong na humihingi ng way. So nandito na tayo sa sukat, diretso lang tayo dito. So itong sukat ay nahati ng Parañaque at ng Muntinlupa. So yan pa rin sa ating left side, yung bandang katapat halos natin na kalsada, yan yung South Luzon Expressway. At syempre yung sa taas pa rin natin, yan pa rin yung Skyway. So after nitong sukat Muntinlupa, ang susunod na barangay na madadaanan natin ay Kupang Muntinlupa. So yung West Service Road, madadaanan natin yung pinakadulo nitong West Service Road. Yung pinakadulo nito ay papasok na ng Alabang Sapote Road, at doon na yung ating destination mamaya, Philinvest. Ayan, lagi tayong mag-iingat sa ating mga magra-ride. So meron ditong W Mall. So bagong tayo lang din to. Ayan, at medyo maluwag na. Halos konti na lang yung mga nakakasalubong natin. Yung mga nagsasakay, nagbababa ng mga jeep, and minsan ang nagkukos din ng pagbagal. Kasi since na maliit yung kalsada, wala silang masyadong magigilitan.
Shout out tayo sa Gulyoso Cousins. Shout out sa Bio family. Shout out kay Sir Jun Bio. Kaya salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Shout out sa Pamilyang Dikit. Shout out sa Fulgencio Gulyoso Clan. At sa lahat ng mga sumusuporta sa ating channel, maraming salamat. Sa mga nag-comment, nag-message, ayan, marami tayong mga positive message na na-receive. At looking forward tayo na marami pa tayong mga na-receive na mga messages. At dun sa mga advices na natatanggap natin, maraming salamat sa inyong mga advice. Since bago tayo dito sa paggawa ng mga video, bago lang yung ating channel, so kailangan talaga natin ng mga advice. Ayan, maraming salamat. At sa mga syempre nagpe-pray sa ating ginagawang mga travel, maraming salamat. So sa Slex yan, nakikita natin na maayos, mabilis. So 9 o'clock na halos ng umaga ngayong April 7, at ito yung situation ng nakalsadahan dito sa West Service Road. May part na mabilis ang takbo, may part na nagbabagal. So ganyan talaga ang kalimitang situation ng mga kakalsadahan. So ito yung minsan nagkukos nga ng pagbagal ng mga sasakyan, yung mga nagbababa at nagsasakay ng mga jeep. Since maliit lang kasi nga talaga yung kalsada, pero normal lang yan kasi hindi naman sila nag-stay ng matagal. So pag may pagkakataon tayo, overtake natin. So ayan, kita natin clear na masyado yung unahan. Diyan nga, dahil doon sa bumababa, sumasakay ng mga pasahero, yun ang nagiging cause minsan na nagbabagal, tumutukod yung mga nakasunod sa kanya. So medyo malapit na tayo sa ating destination. Maraming salamat muli sa lahat ng mga nakakanood sa ating channel. So itong West Service Road, ang dulo nito ay dito sa papunta ng Philinvest at nagtatagpo ng Alabang Sapote Road. Yung init ay medyo ramdam na natin, kaya nagsuot na agad tayo ng jacket kanina para talagang tumindi yung init, meron tayong pananggalang sa init. Isang araw ang gagamitin nating camera ay ang nakalagay na sa helmet para mas malaki yung sakop, kasi yung gamit nating pag video ngayon ay ang ating cellphone at nakalagay lang to dito sa ating
body. So meron lang parang bag na sinasabitan. Iba kasi kapag yung helmet na yung camera nandun sa helmet, so malaki yung sakop ng camera. So ito na halos ang dulo ng West Service Road at nandito na tayo sa Filinvest. Tawid lang tayo ng dalawang traffic light at dito na mag-e-end ang ating video ngayong April 7. So pasado alas 9 na ng magna-9 na ng umaga. Ayan, almost 9 AM ngayong April 7. So maraming salamat muli. Hanggang sa mga susunod na Lakbay Travel video, samahan niyong muli ang inyong lingkod, Pinoy TV. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa ating lahat. Minsan yan, yung nakakasabay din nating nakamotor, parang hindi nila napapansin yung sa kabilang side nila. Halos dumikit sa atin yung naka-blue. Pero syempre unawain lang din natin. Baka kasi minsan talaga hindi kita nung side mirror niya. At kapag ganon, paalalahanan lang natin, businahan. So mariremind naman yung ganon kapag narinig nila yung busina. So ito na tayo, ito na ang Filinvest Muntinlupa. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, Pinoy TV. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa ating lahat. God bless us all.